Gandang hapon mga kaibigan, at nagbabalik po ulit ang inyo po lingkod, Duncan Ride. At ngayong hapon ay pupunta tayo na Makati. Oo, pupunta tayo na Makati dahil ako ay mayroong bibisitahin. May iba-iba naman at medyo naboboard ako sa bahay, kaya ako ay may bibisitahin lang para makakapag may pag-uusapan lang kami about sa trabaho. Tapos uwi din agad yun kasi wala pa si na misis, wala pa rin naman tao sa bahay. Mamaya pa sila makuwi, kaya ito, lalabas muna ako. Ito ko magchichill muna. So nagamit ko rin sa wakas sa vlog yung Z900, no, after so many. O nagpunta kami ng Cabuyao, Laguna, kasama ko si Gilbert. At nakakotse siya, ako naka big bike. Tapos after nun, umuwi na rin kami. Syempre, saan pa ba ako uwi? Sa bahay, wala nang iba. At yun, na-ride ko rin sa wakas si Z900. Nakakatuwa kasi para ako naging beginner sa pagbibig bike, kasi ang madalas kong gamit itong ADV, di ba? Napakagaan niya, napaka-nimble, kontrolado, tapos tipid sa gas, di mahirap isingit, napaka-forma, napakasarap talaga gamitin to. Walang kaduda-duda na kung bakit ito yung madalas kong ginagamit. Kahit pupunta ako sa Batangas, Pangasinan, Laguna, Cavite, Makati, di ba? Balitaw kung saan sa ba. Walang kaduda-duda kung bakit ito madalas yung gamit, kasi napakasarap talaga niyang gamitin. Oh, napaka-presko talaga. Sobrang papuri talaga sa ADV, kasi parang nung pauwi ako galing Cabuyao gamit yung Z900, parang sabi ko, namimiss ko agad si ADV kasi napakasarap niyang i-ride. Siguro dahil sa bira lang talaga mag big bike, ang dami dito. So may posisyon. Bira lang mag big bike, di ba? Nakatambak sa bahay. Kaya lang naman ako nag big bike kasi, di ba, pumunta ako ng Cabuyao, napakalayo. At sa wakas nakabitan na rin ng RFID yung Z900. Kaya yun, ito, madalas ko lang gamit talaga si ADV kasi napakasarap niyang gamitin, napaka-relax. Piga ka lang ng piga, wala nang iba. Compare dun sa big bike na pipiga ka rito, pupisil ka dito sa clutch, nagbe-brake ka dito sa kanang paa, nagsiswitch ka naman ng gears dito sa kaliwang paa, hindi ba? Halos buong parte ng katawan mo gumagana, pinapagana mo, o kinakalkula mo, tinitimpla mo yung motor. Ito kasi, ito piga-piga lang, di ba? Walang kahirap-hirap, di ba? Parang gusto ko na tuloy na ng big bike na automatic, katulad ng Rebel 1100. Ano pa ba? Yung Honda 750, ano nga ba yun? Parang NX something yan, di ba? Automatic, no? Parang gusto ko ng ganun. Kasi pag, alam mo na, manual, depende na lang siguro, no, sa gumagamit. Iba kasi matagal na gumagamit ng manual, kaya sanay na silang magtimpla, no, na gumamit ng manual na motor. Kasi ako, ito, kitang-kita naman sa mga vlogs ko, puro automatic yung motor. Ito, puro ADV. Bihira lang mag big bike pag kinakailangan. Yun nga, misa ko lang magamit si Z900. Kaya siguro ako'y parang naninibago talaga. Laki ng pagbabago, laki ng adjustment. So ako ganyan na, hindi nga ako makapagsalita doon sa vlog ko pag nagpa-vlog ako gamit yung Z900, kasi yung utak ko nakafocus doon sa nakafocus siya sa pagpapatakbo doon sa motor, di ba? Hindi katulad dito, piga-piga lang, di ba? Isang kamay kaya na itong patakbuhin, di ba? Ito, nandito na yung piga, nandito na rin yung preno, di ba? Silas ka lang. Kaya ako nakapag-vlog, kaya hindi ako masyado nahirapan. Pero compared doon sa mga manual, di ba, buong katawan kaya di ako mapag-isip masyado, kasi nakapokus ako sa pagmotor, sa pagpapatakbo ng motor. Alam nyo mga kaibigan, nakakatakot yung yung mga napapanood natin sa YouTube. Kasi may napanood ako na yung US Congress o US Senate is nagkakaroon sila na parang pagtitipon. Pinag-uusapan nila kung sasakupin ng China yung Taiwan. So pinag-aaralan nila, pinag-uusapan nila kung paano magiging responde nila sa mga kaalyado, di ba? Kung kakasabay yung mga aircraft carrier nila, kung ubra pa ba doon sa mga high-tech na sandata ng China, kasi baka mamaya baka maging sitting ducks lang yon, o mga sitting target lang yung mga aircraft carrier sa mga sandata ng China, yung mga supersonic, di ba? Baka mamaya hindi na siya uubra kumbaga, or kung kailangan pa ba nilang hindi na yun gamitin, o mag-submarine na lang sila, o may panlaban pa ba yung kanilang mga aircraft carriers. Pero ang sabi naman hindi naman daw parang target, magiging parang alam mo na, yung sitting duck lang yung aircraft carrier, kasi hindi naman siya ginawa para maging target lang ginawa siya para gumalaw,
At kaya naman itong depensahan yung sarili niya, kumbaga. Kaya nga doon nga yung China pinapa-improve yung kanilang mga kagamitan para matalo nga ito, mapabagsak nila itong aircraft carrier kung sakaling dumating ang gera. So ibig sabihin ang China hindi pa handa, no? Pero napanood ko na ang lalaki na ng mga tinatayong base militar ng China doon sa Beijing, parang 10 times ng Pentagon, no? So bakit sila gumagawa ng napakalaking base militar? Ibig sabihin talagang pinaghahandaan nila, malapit na silang sumugod. Yun yung masakit o malungkot na katotohanan. At tayo mga Pilipino, kailangan natin maging handa anumang oras, no? May mga nagsasabi na YouTuber na hindi susugod ng China kasi mahina sila, bagsak ang ekonomiya nila, hindi sila handa, takot talaga sila sa US. Pero kailangan maging handa tayo sa anumang mangyari. Hindi natin alam kung ano talaga pinaplanan ng China. Alright! Para sa akin, para maging handa tayo, kailangan matutunan natin paano kumuha ng pagkain, magkaroon ng pagkain ng sarili natin, di ba? Paano magkaroon ng pagkain na hindi aasa sa iba. Katulad ng pangisda, pangangaso, pagtatanim. Ano pa ba? Hindi lang paghahanda para sa pagkain, kundi para sa mga elektrisidad, sa apoy, yung mga araw-araw na pangailangan natin. Kailangan meron tayong solar panel, kailangan meron tayong emergency kit, mga gamot, mga emergency kit, yung mga pantahi, kunyari na hiwaan ka, may pantahi ka, may bandage ka, may mga gamot ka, mga first aid kits, diba? Yun, maliban sa solar panels, kailangan meron tayong water purifier, no? Yung kahit saan pwede natin dalhin, hindi na kailangan ng electricity para gumana. Kailangan matutunan natin yun kung paano makapag-purify ng tubig na pwedeng inumin. Kailangan meron din tayo pang-test kung yung tubig ba na yun na purify natin ligtas na sa mga mikrobyo. Matuto rin tayo gumawa na matitirahan kung sakasakaling kailangan natin umalis ng titirahan natin, ng tahanan natin, tapos tayo lilipat sa ibang lugar. Kailangan matuto tayong gumawa na matutuluyan, di ba? So dapat palagi tayo may imbak ng pagkain, imbak ng tubig, kung ano man ang mangyari, imbak na gamot, imbak na enerhiya, na elektrisidad, baterya, solar panel, gasolina. Yun yung mga kailangan natin. Damit, kung may sasakyan tayo, dapat meron tayong imbak na gasolina, di ba? Yun yung mga bagay na iniisip ko na kailangan natin pagandaan kung sakasakaling magkaroon ng enkwentro na, kumbaga kung magkaroon na kung magsimula na ang gera sa pagitan ng Taiwan at ng China, kasi palagi tayong damay. Malapit lang tayo, yan China, ay yung Japan, yung Pilipinas, Taiwan, damay-damay yan. So yun yung mga bagay na dapat nating pinaghandaan. At sana hindi na mangyari, no? Kasi nakakatakot talaga. Yung buhay natin ngayon maging iba once na nadami na tayo sa gera, no? Nanonood ba kayo ng mga pelikula? Diba? Ganun na mangyari sa atin. Pero sana maganda lang tayo, pero ipaubayan na natin sa presidente natin ang lahat. Sana pagdasal din natin siya na sana maging maganda yung kanyang mga desisyon para tayo palagi magiligtas at magkaroon ng maayos sa buhay. Bakit kaya yung ibang motor, no? Okay na okay sa kanila yung kunyari dito, sisingit ako rito, yung halos parang kadikit mo na siya, tapos unahan mo siyang ganun. Syempre magugulat yung inunahan mo, magugulat siya kasi dikit na dikit ka sa kanya eh. Bakit sa kanila okay lang yung ganun, no? Ewan ko ba, kasi kaganina merong naka X-Max na motor na halos malapit na siya sa akin, ang tuloy niya halos parang kumiskis na nga yung siko niya sa siko ko eh. So nagulat ako, ako kasi hindi ko naman gawa yung gano'n. Alam mo yun, yung kung overtake man ako, alam ko na merong isang motor na pagitan yung space. Hanggat maaari, sinisigurado ko na magkalayo kami, na hindi siya magugulat kung mag-overtake man ako. Dinadahan-dahan ko, hindi ko ginagawa yung parang alam mo yun, parang zoom gano'n. Hindi, kunyari tatapat ako sa kanya, ganyan, babagal-bagal ako, tapos pag aabante na ako doon, uti-uti kong binibilisan, pinapakita ko sa kanya na para aware siya na nasa tabi niya ako. Hindi yung gugulatin mo na lang basta-basta, di ba? Nag-iinit talaga minsan yung ulo mo, di ba? Parang isipin, uy, parang walang respeto naman to, no? Parang walang kaano-ano naman. Ako kasi ayoko nang ganun, ayoko nang gumagawa ng ganun kasi
Oo nga, maunahan ko siya pero sa dulo halos magkasabay pa rin kami, di ba? Ayoko kasi nung nakakasama ng loob ng iba kasi baka mamaya umantong sa road rage o away. Hanggat maaari defensive talaga ako. Nakakairita na ako sa sobrang defensive ko minsan kasi talaga mabagal ako, pinapauna ko yung iba. Kaya minsan naiinis sa akin yung mga nasa likuran ko, kaya inuuna na nila ako. Pero hindi naman yung sobrang bagal, no? Hanggat maaari ingat-ingat tayo. Ano kaya meron dito? Parang gold course something. Oh, gold nga. Ayun, ingat-ingat lang. Hindi ako nakipag-unahan. Napauna ko sila. Kasi alam ko makakarating ako sa aking pupuntahan. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan, hanggang ano oras ako makakarating. Pero makapunta ako kasi ayoko magmadali. Ayun, no? Diba? Nag-park sa gitna. Minto sa gitna yung ano, doon magsasakay. Ewan ko ba, hindi ko alam kung anong gagawin niya. Anyway, huwag natin isipin yun, no? Nakaka-stress lang. Kaya tayo palagi may ingat kasi delikado sa kalsada. Once tayo ay na-aksidente, hindi na tayo makapagtrabaho, di ba? Hindi natin alam kung kumpleto pa yung katawan natin. Sana nga, galos lang, pero what if, di ba? Naputulong ka ng paa, ng kamay, naku, wag naman sana. At sa oras na mangyari yun, ako, hindi na natin masusuporta yung pamilya natin. Paano na tayo makapagtrabaho, hindi ba? Ingat-ingat lang tayo. Easy lang. Dapat yata doon na tayo sa kabila, no? Kaya nga kasi binuksan yung kabilang kalsada na yun, dapat doon na tayo dadaan, eh. Ang gulo, no? Ang gulo ng ginawa nila. Gaya na to, hindi ko galing sumingit ng ganyang kasikip. Minsan mapapasingit ako pero alam mo na, minsan dahil sa pagod na rin. Pero most of the time, hindi ko sumisingit sa mga ganyan kasi sikip. Easy lang ako, easy kasi makakarating din naman ako sa dulo. Tignan mo, pagdating nga sa dulo, traffic light pa, di ba? O stoplight pa. Hindi lahat kami nakahinto rin. Sa Manila kasi walang hindi ka pwede makauna talaga kasi palagi mayroong mga traffic light, di ba? Magkikita-kita pa rin kayo sa dulo. Magkakasabay-sabay pa rin kayo sa dulo kahit anong bilis mo. Kaya easy lang, huwag natin masyadong yung pagmamadali. Iwasan natin madamay tayo, may makauwi tayo. Easy lang, relax lang. Mas masarap magmotor ang relax kasi minsan sa sobrang init, di ba, sa ulo traffic. Yan. Pag alam ko medyo nakagit-git ako, pinapauna ko siya, diba? Parang na rin, sorry, sige, mauna ka na po, parang ganun. Pinapauna ko siya, hindi yung idediretso ko pa rin ako. Baka mag-visit sa akin yun. Hindi ako tumatapat, kunyari ito. Yan, hindi ko tumatapat, pinapauna ko na yan. Hanggat maaari, yung katapat ko dito sa katabi, wala. Kasi minsan kunyari, may paparting na motor dito sa kabilang lane, yung pasalubong, tapos bigla siyang, alam mo na, kumat dito sa, tumawid, kumat dito sa, sa linya. Di ba, syempre mangyari, iiwas ako. Kaya pag umiwas ako, mapapadikit ako dito sa katapat ko. Kaya hanggat maaari, wala kang tatapatan. Parang alternate, kumbaga, alternate dapat Kasi minsan nakakainis yung tatapatan ka, no? Alam mo na yun. Kasi pag may katapat ka, mas yung espasyo mo mas makipot na, di ba? Hindi ka na makakaiwas masyado kung may sasalpok sa'yo, hanggat maaari, wala kang katabi. May napapanood ako ng mga vlogger, no, na nagka-camping sila sa van. Parang, alam mo yun, parang ang sarap gawin. Kaso, wala akong van. Pero kotse, kotse, hindi pwede, kailangan van no? Ang laki ng van niya, parang alam mo yun yung mga matataas yung bubong. Tapos kompleto, may higaan, may lababo, may CR, may upuan, no? Kumbaga pang isang tao lamang, pwede na naman 2 tao. Tapos meron pa siyang TV, may computer, di ba? Tapos may rep, di ba? Parang sarap mag-relax, no? Kasi kung may ganun ka, pwede ka nang pumunta sa Baguio anytime, di mo na po problema yung tutulugan mo, di ba? Pwede kang pumunta na Zambales o kung saan man gusto mo. Pagising mo nasa Starbucks ka na, di ba? Pagpapark ka sa Starbucks, pagising mo Starbucks na, di ba? O lalabas yan nakatsinelas sa kapambahay, tapos bibili ka ng kape, di ba? Okay na, okay. So hindi mo pa problemahin yung tutulugan mo kasi tignan mo magkano ang hotel. Minsan nasa 2,500 to mahal, di ba? Ang kadalasan sa mga magagandang hotel nasa mga 4,000 pataas, di ba? So para hindi ka na gagastos para sa tutulugan mo, kunyari punta ka ng Baguio o saan pa ba, Ilocos, doon pa na sa van. Problemahin mo na lang yung gasolina kasi kung mo naman yun, di ba, palagi nating talagang pinaganda na meron tayong gasolina sa pagkain. Pero yung tutulugan mo, hindi mo na po problemahin, no? Kumbaga, kahit saan pwede kang matulog, di ba? Kahit sa gasoline station
Kunyari makipark ka lang pero kinabukasan ka na pala uwi. Tapos pag pinauwi ka na, kunyari pinaalis ka na, uy sabi, tumatagal ka na rito sir ah. So doon ka na lumipat ng pesto. Pero hanggat di ka pinapaalis, huwag ka muna alis. Relax ka lang muna. Saan dami na pwedeng parkan. Yung nga lang ha, baka mabisit na yung mga gwardiya sa mga ganon. Alam, pag may nakita, kunyari ban, baka camper to. Nako, sir, bawal kayo rito. Ganyan-ganyan, di ba? So, alam na nila. Ay, kailan kaya ako ulit makakapag-ride papuntang Pangasinan? Kasi hanggang Pangasinan lang inaabot ko, di ko nakarating ng Baguio eh. Pero pag nakabot ako ng Pangasinan, dediretso ko na ng Baguio yun, no? Tapos bukas ang uwi. Hindi na pwede yung yung balikan. Kasi delikado yun. Huwag yung gagawin yun ha. Baguio balikan. Pero ginawa ni ni Jeric P. Yung from Makati to Baguio balikan. Pero natulog siya na 4 hours no, sa hotel. Pero sa akin kasi, ganun din dapat yung aking gagawin. Kaso nga lang nagka-aberya ako. Tapos, kailangan ko na umuwi. Alam niyo na, di ba? Pag nag-delay ka, sira na yung plano mo. Ang plano ko sa dapat, matutulog ako ng 4 na oras, 5 oras. Tapos, mabiyahe na rin. Yun nga, nag-delay ako. Kaya hindi na ako pwedeng matulog ng ganong katagal. Kung matutulog man ako, kailangan uuwi ako bukas na ng umaga kasi mangyari pag nag-stay ako doon sa Baguio na matagal, di ako pwedeng bumiyahe pa uwi ng gabi sa Baguio, no? Nakatakot. So dapat talaga magpapaumaga ka ron. Ang problema kasi kinabukasan nun, meron kaming parang may gala kami na misis, pumunta kami ng Tagaytay, nakabook na yung tutuluyan namin na hotel. So hindi pwede makancel. Kung alis ako ng Baguio ng umaga, for example, may araw na, mga alas 6, diba, alas 7, ano sa makakauwi? Diba, baka mga hapon na, dapat umaga pa lang nasa Tagaytay na kami, hindi ba? Magagalit yung asawa ko. Kaya naman nangyari yung from Cavite to Pangasinan, kasi Pangasinan lang naman talaga yung inabot ko, to Cavite, balikan, kumbaga parang mga 17 hours yata yun. Malis ako ng bahay, 2 AM o 2:30 ng umaga, hanggang sa nakauwi na ako ng bahay, siguro mga alas 7 o alas 9. Ganun. Yun ang huli nyo, diba? Di ba ganyan pagpatakbo na alam mo na yun, nagmamadali kasi mahirap kontrolin ng big bike. At ako'y alam mo na, iwas disgrasya. Ayoko nakakasagi ako, ayoko nakakapahamak ako. Palaging safety yung iniisip ko. So kung may narinig ko matuli niyan, tumatabi na ako para makadaan siya kasi nagmamadali talaga siya. So pag alam ko namang wala ito, for example, wala naman masyadong mga sasakyan, medyo bilis na ako dito pero hindi naman sobrang tulin. Saka pag alam ko na kailangan ng minto, malayo pa lang, nagme-mentor na ako. O diba? Saka palagi ako nakatingin sa kalsada, baka may bato. Mas na madaanan natin bato, naku, talsik tayo. Diba? Daming bus. Baka may ipit tayo. Yun, haba ng pilar pag magko-commute ka. Pero ang gaganda na ng bus ngayon, tagal na ako hindi nakasakay ng bus. Sobrang tagal na. Ang huli kong sakay ng bus, pumunta naman ako ng Candon, Ilocos. Nagbus ako noon. Yun ang huli kong sakay ng bus na bumiyahe ako, napakatagal. Almost 12 hours papunta. Yan ang pinaka nakakapagod kong maliban sa Baguio, kasi yung Baguio mga 8 hours lang pero yung Candon, 12 hours, tapos regular bus, kaya napakasikip, nakakapagod, stressful. Sa katawan, may bit-bit pa akong box, diba? Pero ngayon, kung titignan mo yung bus doon, napakaluwag, parang sarap sakyan, parang yung bus na makakatulog ka talaga, no? Malamig, diba? Hindi katulad ng mga bus ng araw, talagang siksikan, ang dumi, tapos ang dami nakatayo sa gitna. Parang gusto ko magpalit ng ilaw, no? Kasi mahina yung ilaw ko, yung stock. Pero yung kinabit ko na MDL, masyado siyang nakakasilaw kahit maliit siya. Kahit nga ako nasisilaw kahit ako na yung nagdadrive, nasisilaw ako kasi alam mo yun, kalat masyado yung kanyang liwanag. Kaya nakikita ko yung liwanag yan, nasisilaw din ako. Kaya ayoko nang nakakasilaw ako ng ibang pasahero kasi ba't yun? Hanggat maaari hindi tayo nakaka-perwisyo ng iba. Oh my God. Ba't dumiretso yung ayan, mag-stop na siya. Hinto na tayo. Huwag ko na ipilit kasi mayayari tayo dito. Daming bantay dito. Ay. Kaganina munti ka na ako, no? Biglang nagpreno yung sasakyan doon sa harapan. Hindi ka na.
kanina may umintong sasakyan. Bigla ko napapreno. Tumunog yung gulong eh. Hindi ko alam kung sa harap kasi ang alam ko yung likod yung may ABS, pero malamang yung harap yung ano, nag-lock, no? Pero mabuti naka-ABS yung likod niya, no? So, kakanan tayo rito at may meet akong kaibigan. Hanapin natin yung parkingan dito sa may ano nga ba? Kalimutan ko na kung anong kalsada to eh. Oops, puro Lubakski. Puro Lubaks. So, dito tayo, harap tayo ng parking dito. So dito muna tayo sa gilid. Hanap tayo ng mapaparkingan. Teka lang, papatayin ko lang yung video. Okay, may tatawagan. Ate, parkingan dito. May mapaparkingan ba dito? Parang wala, no? Sir, saan may parkingan motor? Saan po rito may parkingan ng motor, sir? Wala? Saan, sir? Dito? May parking? Dito. Sige, thank you. Tara, pay parking tayo. Saan ang pay parking? Ayun, dito pay parking, no? Sa ITRS. Ano gagawin ba? May meeting po kay client, sir. Dili ako rin pa. Saan po yung pay parking, sir? Sir, diretsuhin mo lang yan, sir. Mali ba? Sige, sir, ikot lang, sir. Diretso lang daw yung dulo. Tapos may pay parking daw doon. Ayun, letter P, oh. Alright. Pay parking. Wala ko pwede rito sa ano eh. Pwede rito sa labas. Pay parking, sir. Pay parking. Saan po? Dito, sir. Ikot po, sir. Ikot po. Yung pababa. Sige po. Thank you. Anday po para sa akin doon. Kala yata ano ako angkas. So dito tayo. Ayan o. Yung pababaro. Ang ganda ng parking nila rito. Ang galing o. Kailangan nakita na ganyan. Usually hagdanan eh. Pero sa kanila parking ganyan, no? Tapos pababa raw. Exit only. Okay. Tama. So dito tayo. Hanapin natin yung parking, no? Sana hindi tayo maligaw. Ayun, parking. So kanan tayo rito. Sundin lang natin yung karatula. Pa? Ay, saan po kuha ng ticket, sir? Parking kayo? Apa? Ilang oras kayo? Pa? Anong oras kayo eh? Ano ba, sir? Siguro mga 10, sir. 9 or 10. 10? Apa? Dyan na lang. Sige. Teka, may tumatawag sa akin, no? Patay ka mo ni audio. Kita-kita lang mamaya.